Cuyano o alias Nino, top 7 regional level, rate, District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, under the, again, supervision of General Abad. Warrant of arrest with criminal case number R-MNL-18-104285-CR issued by Honorable Marister B. Vedana, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 48, Manila. No bail recommended. Another arrest, Jaco de la Cruz. Saan ba si Nino? Pogi ah. Number 3, Jaco de la Cruz E. Cabasares, top 5, district level, murder by Barbosa Police Station, Precinct 14. Warrant of arrest issued by Honorable Barry Boy Ariola Salvador, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 185, under criminal case number R-RMNL-25-05268-CR. No bail recommended. Jaco. Okay. Number 4, Van Ian Baldimar E. Labadero, top 1, station level, kidnapping. Dayan Santa Cruz Police Station, Precinct number 3. Arrest warrant issued by Honorable Isagani Gomez Calderon, Presiding Judge of Regional Trial Court, First Judicial Region, Branch 8, La Trinidad, Benguet. Madalit salita po, ito'y nagtago sa Maynila. Dito po namahay. No bail recommended. Baniya. Marilyn Ponce E. Artajo, top 2, station level, violation of Section 5 and 11, Article 2, RA 9165. Ibig sabihin, nagtotrompeta po ito. Presinto 13. Kaya pala parang game na game ka kanina. Warrant of arrest issued by Honorable Grace P. Chavez T., Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 177, Manila. No bail recommended. Ito na po yung panglima, or what you call the Dura-Dura Group. Kung maalala nyo yung mga nagbabiral, nabibidyoan, nung araw, salisi lang. Ito, may style na. Nasabi, may dura ka. Kasi ipiting ka, kasasalisihan ka. Ito yung grupo, hindi lang po isa. Halos buong grupo to. Arrested. Rapi Boy de Dios Sea. Brandolf Dato E. Pareño. Kyle Roby Cachiler Madulid. Jomar Tarnate E. Tanyahura.
Danilo Rosales E. Mojica. Maria Cristina Loseño E. Bernal. Ayun yung complainant. Sorry. Saan yung complainant? Ano dyan? Wala. Ayun, 5. Ako, maduduraan yung wepax nito mga to. Ito, may complaint. May complainant sa baso nangyari. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, sa Lise. Nung araw, tawag lang namin dyan sa Lise. O kaya budol, mga mambubudol. But at least, I am happy to report to you sa ating mga kababayan sa lungsod na itong mga kriminal, magtago man sa Maynila o tumakbo man o ginawa nila yung krimen sa Maynila, no? Hahabulin natin sila. At yung mga crimes against property, katulad nung halimbawa, may isang lumapit dito nung isang araw nahanap na yun. Nagbakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, ubos na yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, na in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat or walang tulog. Yun ay kamamatay nila. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanagot sa mata ng batas at ibibigay namin sa husgado para masabi kung sila may kasalanan o wala. But for the meantime, we assure you, hindi kami magpapahinga, lalo na nag-uusap nga kami ni General Abad kahapon. Sabi ko, pare, itong sa lakas ng ulan na ito, maraming saradong negosyo. Alam mo yung mga tulongges, mananamantala yan. Style yan naintindihan niya dahil si General Abad, taga Maynila rin to. Basang-basa niya rin naman. So, in our own little way, tatrabahuhin natin. Papapanagutin natin sila. Ayan po yung Dura-Dura Gang. Kahit ano pang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili ninyo, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na pamumuhay. As we committed to our people. At hindi kami mangingimi na iparada kayo ng iparada rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Magtutulong-tulong ang inyong PNP at ang pamahalang lungsod ng Maynila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way. Kung meron kayong katanungan sa amin ni Vice Mayor, sagutin namin kami nila General Abad. Thank you for your time. Okay. Good morning, Mayor. Morning. Traditionally po from DZMM. Yep. Mayor, tanong ko lang, paano po yung mismo naging sistema po nung ginawa nilang pagpapamomodus po? Yung nakakalawit. Ano yan? Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim?
I'll send you a copy also of the police report, but I'll let him answer. Halika, tiray mo rito. I'm Police Major Bautista po ng DPIOA. Bali yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin, iniipit po nila yung mga suspect yung mga biktima sasabayan nila pag-akyat, ipitin nila hanggang sa ma-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos mga 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw po. Kaya ingat kayo sa pagbili ng cellphone. GSM yan. GSM. Galing sa magnanakaw. Hina mo, hindi ka taga Maynila. Okay. Pat. Yung durado-rado kasi may panahon na estudyante rin ako Tama. Biktima ako Masali siya. Pareho ng modus ng yung naglag-barya. O yun. Hawakan yung biktima mo. Pasensya ka na Pat ha. Hindi pa yata ako pinapanganak ng mga panahon. Hindi, pero laglag barya. Oh. Tama naman. That's exactly. Hawakan yung biktima mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo. Isa Pinakamababa yata 4 o 5. Una, dudungguling ka. Mapapalingong ka. Pareho ba yun? Parehong-pareho halos. Nagbabago. Minsan naman may dura ka rito. Makuha attention mo, sabay dunggol sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro madalit salita, ang totality nito, salisihan. Sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Hindi. Dati, salisi. O yung laglag barya. O yung biglang sabihin, oy, basag yung ilaw mo sa kotse, sa likod. Pero lahat yan, ang general principle niyan, salisi. Talagang gusto kang dukutan, agawan. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinadakma ka for no reason So ito, ang common sa kanila, lituhin ka. Whether you're in a bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na, sa jeep, lilituhin ka. Bas ako nadali. Sa bus ka nadali? Tanga-tanga ako na. Kasi, ito na. Balikan natin yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbebenta pa ba sa Manila? Inaalaw ko pa ba yung gano'n? Bayan yung cellphone, no? Tandaan ninyo, merong anti-fencing. Basta may anti-fencing law. I'm telling those individuals, or I don't know, kung may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap niyan, maaring ikinatutuwa nila, o maaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko, May Pasko rin sa pulis. Machechempo. At saka mabigat yan, mabigat na offense yan, yung anti-fencing. Lalo na, pag may kumpirmadong complainant, we will pursue. Last na ako, Mayor. Yes. May pangako pa sa LPD na ipapalik mo yung allowance. Oo nga, 26 milyones ang utang sa kanila ng syudad. Steady lang sila. Hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkakaroon. Hindi, dati naman may utang, may obligasyon din yung dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talaga ngayon, laway-laway lang. Inuusog-usog ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resource enforcement unit.
we're just gonna do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang toskas yun. Very minimal. Virtually none. Why? Andito naman kami lahat eh. So, yun muna ang mga inuuna namin. Pag-akot ng basura, disiplina sa kalsada, o tapos yung peace and order situation. Pagka bumuti-buti na tayo, pag bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ang buhay. Ed Reyes po sa People's Ed, Unite. yeah. Kay General naman. Oh, good. General, pinaiiral rin ba yung parang yan ang muli sa mga station commanders at iba pang unit ng Hindi naman. Talagang meso. Magandang umaga po. General Laban po, ang bago talaga na district director ng Philippines. Natesisama nyo naman po na nagpaparamihan. Sadya lang ang best effort na ibinibigay ng ating kapulisan. Alisunod na rin po sa guidance ng ating Chief PNP at ng Regional Director at ng ating Manameo na hindi po tumitigil 24/7, 3 shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911 darating po. Wala po limit. Yun po sa isingit mo. In fact, Toyo, no? I hope one Monday wala tayong ganito. How I wish na wala tayong ganito. Ibig sabihin, ubos-ubos na yung mga tolongges sa Maynila. But, again, kasi minsan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi yung ibang tolongges eh. Kasi in the past, they would always claim, sa simula lang yan. Yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Unang-una, magsasawa sila sa amin. Dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo ang goal na namin? Sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagtitinuna ang lungsod. So kami, whether marami o konti, basta tama yun. Tama yung sinabi ni General Abad. Best effort lang. Yes, ma'am. Sa police po, tatanong ko lang, can you take us kung paano po yung huling mga member ng gang, ilan po yung na-arresto, tsaka kailan po nangyari? 15. Pardon ma'am, pakiulit. Pasensya. Ayun, tatanong ko lang po, sir, can you take us kung paano po ng huli, yung mga suspect ng gang, and then ilan po silang na-arresto? Ito pong ngayon, itong Duran-Duran Dam ay 5 po lahat yung nahuli. Bali, yung ating pong complainant ay nagreklamo and then pinado ako ng pulisan. Kita yung nga po natin. Sir, saan po nangyari yung incident? Sana? When? Bus yun. Ano po ito? Along Top Avenue. While nasa loob po siya ng bus. Tapos, paano ko nabuli ng mga police natin? Nag-file po siya ng reklamo then nag-follow up po yung ating mga kapulisan. Tapos, sir, last na po on my end. Tatanong ko lang po kung apart from this 4 po na na-arresto, meron pa po ba ibang member na still out? Meron pa po ma'am, follow up po yung ibang members yung kanilang grupo. Kaya lang po, this is a containment police operation so we cannot give anyone. Ay! Marisol! Oo. Uy, mag-ingat kayo bukas ha. May ano na naman. Mukhang may tama na naman tayo bukas. Bagyo na naman bukas. Yes, Marisol. Ano po yung profile nitong grupo ko? Like, do they have previous criminal records? Yes. Some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Binasa ko yung background ng iba. Mga perennial ano to. May mga previous pending cases sila. Kasi these are the things that are available eh. Kaya, okay. To give a picture of how this
type of group or sector of criminals. So, usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumuga itong mga to. I hope tumuga to. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan eh. Papiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000, isang ulo, etneb, isang ulo. Hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila para makabalik kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan eh, no? yung mga krimen nila, bailable eh. So they thought, ang Maynila, siguro in the past, okay lang yan, tirahin. Mababawi na. Biro mo, halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng etneb. Nakadisgrasya ng iPhone, ano ba yung akin? Hindi, ano pa ako? 15. Let's just say 15. Magkano yun? Magka? 90. Sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posam. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa natira, may posam pa, malamang yun, piyahit-piyahit sila. So, anong gagawin? Maybe sa pamilya nila, or magbibisyo. Anong klase mga bisyo? Betchot, o sugal, o kaya magtotrompeta. Ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to, kaya sumisikat. It became a practice to them. I hope they will cooperate. Ako may duda ako na may tangan-tangan dito as a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I would like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. Ngayon, kung di naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Ayun naman bilang ama ng lungsod. Nakikiusap ako. Pero kung di naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din mangingimi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served and the peace and order goal of the city government will be achieved. Yun ang panawagan ko sa kanila. Mayor, tama ba? Even during your first term, that time when you were mayor, meron na po itong dura-dura? Yes, meron na rin mga nakakalawit nung araw. Talagang, hindi, ano to? Fresh group. Ano suppose you Wala naman. Ano na yan, malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro, nung lumang panahon. Di ba? So, dahil naita-transfer you kasi it's a craft. Just so you know, it's a craft. Tinuturo yan. Pinapractice yan. It will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well on how they are being trained and deployed. Yes, so may testing yan. Usually ang testing yan ATABS, mga batang estudyante, bago titira ng malakihan yan. Ano na muna yan as they progress. Kaya yes, we'll continue to apprehend them as much as we can. So you got 5 now? Are there more? Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that na wala na. So you believe mas marami pa po sila? O di good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. O, pwede na kayo magpumpyangan sa city jail. We welcome them. But, katulad niyan, dito na yung mga kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Yung, alam mo yung, lipat na tayo.
Sa ibang syudad na tayo tumira. Pangaral ko, wag na. O baka magaling din ng pulis doon. Pero dito, make sure. Yung sinasabi ni General Abad, based na rin sa direktiba ni General Torre, Chief PNP, may pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it. So may leader ang doon talaga. Ewan ko sa kanya, yan. Sino ako? Sino? Rapi. Rapi. Ikaw ba? Siya daw. Pinakamatanda ka. Okay. Si Lapu-Lapu, Torren. Hindi. Kala ko, pati pumatay kay Lapu-Lapu. Meron talaga. Teka muna. Ito Ito, real talk. Mukhang makakapiyansa na naman kayo. Most likely, no? Makakapiyansa naman kayo. Ha? Oo nga. Makakapiyansa ulo. Mga 16 to, isang ulo. I don't know, but most likely within that range. Parang 16 auto lang to no? Yung katulad ng ibang kaso nila. Ang 16 auto, 6,000, no? 7,000 o 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasakitan. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan mo. With all honesty, I hope you will stop. Tigil nyo na yan. Lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Hindi, kidding aside, nakikiusap ako sa inyo, tigil yun. May gobyerno na sa Manila, promise. Sayang. Baka mamaya, magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman, may pamilya rin kayo. May nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag uli nanda? O baka may panahon ba magbago kayo? Yan, pakiusap ko. Sayang na. Nagkachamba kayo, nagkachamba. Mayor? Yes. Tinawag natin, kung sinabi yung may under may financer, are we saying na sindikato ko? Most likely. Pero petty syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly. Because that is still crime against property. And imagine the trauma to the victim, di ba? So, still we take them seriously. Pero, tama ka, pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang alam nila yung istorya nito. Yung mga shoplifter, ilalagay sa ilalim ng saya, nagdodoble ng suot, and so on and so forth. Pag-uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan, doon ipeprenda yun, doon lahat ng kargada, yung nakuha nila, bibilangin yun, pen shop, bench, yun ang araw masarap tirahin Kasi high demand yung, tapos yung return, pen shop, bench, saka yung Maui na t-shirt, Maui and Sun. High demand kasi yun
Original to Oh. Tapos may tigagastos. Tapos isasalya na. Pero may tangan-tangan doon. May umahawak sa kanila. Kaya minsan naman, sa community, binibili na. Alam ba, piso o 100. Mabibili mo, 60, original. Talagang nag-evolve lang. Ngayon, cellphone na. Dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang... Yeah. Okay na? Boss, may mas Sure. question lang po. Giselle Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na mayor yung ano po ba ang gagawa ng pamalang lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain. Lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Ay maghanap silang trabaho.